habang naglalakad tayo at nagawi tayo dito sa shawarmahan. Siyempre, titikman natin yung shawarma dito. So habang nag-aantay ako, naisip ko muna ito na makapagbahagi sa inyo ng mga ilang tips, no, bilang mga OFW. Dito po bilang mga OFW, para po tayo po ay ma-enjoy po natin yung buhay natin habang tayo po ay nasa abroad. Una, dapat magkaroon po tayo ng maayos na relasyon sa Diyos. Regular po tayo nananalangin, nagbabasa ng Bible. Siyempre, nakaka-attend din ng gawain. Pangalawa, kailangan mayroon tayong komunikasyon sa pamilya po natin. Hindi naman kailangan araw-araw, pero kailangan madalas yung ating pakikipag-usap sa ating asawa, sa ating anak dahil malayo po tayo. Ngayon, di naman po mahirap na makipag-communicate sa Pilipinas dahil meron ng mga social media, kaya madali na po. Pangatlo, kailangan din natin alagaan yung ating kalusugan, no, habang tayo po nasa abroad. Kasi marami po sa abroad na tumatagal po rito at pag-uwi po, yung iba may mga sakit na, di ba? Yung iba na aaksidente. So dapat ingatan po natin na umuwi tayo, dumating po tayo dito ng malusog, ligtas, at uuwi rin po tayo ng malusog at ligtas. At siyempre, yung pang-apat, dapat maging matatag po tayo sa anumang pagsubok na kakaharapin natin. Huwag po tayo basta-basta susuko. No, sa buhay natin, kailangan lagi tayong positive. No? Bakit laging positive? Kasi mag-iisip ka ng negative, hindi naman makakatulong po sa atin yan at makakadagdag stress lang. Sabihin na natin na hindi lahat ng iniisip mo mangyayari, pero mas maganda na mag-isip ng magaganda kaysa yung mga malulungkot, di ba? Siyempre, pang-lima, dapat magkaroon tayo ng goal, no? Mag-set tayo ng goal hanggang kailan ba tayo dito sa abroad? Ilang taon ba yung gusto mo na mamalagi dito? At siyempre, kung nangarap ka mag-abroad noon, dapat mangarap ka din na mag-for good para makasama natin ang pamilya. At siyempre, pag magpo-for good ka, dapat nakaset yun, di ba? Dapat yon hindi para magtrabaho ka uli. Dapat magkaroon ka ng sarili mong negosyo, magkaroon ka ng maayos na buhay kasama yung pamilya mo, at wag yung one day millionaire. No, dapat hindi naman tayo maging kuripot, hindi naman tayo maging magastos. Dapat pahalagahan natin yung pinagpaguran natin sa abroad. Kasi marami sa ating mga OFW, di ba? Pag nag-a-abroad, one day millionaire, di ba? Na kung saan upos-upos biyaya, pagdating dito nakatunganga, di ba? Yan po yung karamihan na nangyayari. Kaya dapat ma-enjoy lang po natin. So muli po, ito si Coach Jim Ross. Sana may natutunan po kayo sa tip na binigay ko po sa inyo at sa mga OFW at nakarelate po sana kayo. So God bless, ingat po kayo.